Hello sa inyo mga kilabot. Ako nga pala si Base Cortez ng Kababalaghan at Base Cortez. Ngayon, ang tatalakayin natin is tungkol sa anting-anting o agimat. At ipapakilala ko sa inyo rin at malalaman din natin kung ano yung pinakamabisang agimat o anting-anting talisman na pwedeng gamitin. At ipapakilala ko sa inyo ang santo na nagtataglay nito. Anting-anting o agimat. Ito ay paniniwalaan ng mga tao na buhay, may kaluluwa, gumagana, nagpoprotekta sa isang tao sa kapahamakan o sa isang laban para hindi siya matalo o magapi. Kaya noong unang panahon, mayroon ng mga ganito na anting-anting. Bago pa man dumating yung mga Kastila. Noon, bawat leader nila, bawat dato is nagtataglay ng ganitong kapangyarihan, anting-anting o agimat. Bakit? Para hindi sila magapiin ng kalaban. Dahil noong unang panahon, bawat barangay, bawat leader is nagkakaroon ng palakasan o sakupan ng mga lupa o kanilang mga ari-arian. So pag ikaw dati hindi ka nagtataglay ng agimat, maaaring matalo ka sa isang labanan. Dahil ang paniniwala nila, pag meron kang hawak na agimat, maaaring hindi ka magapi sa labanan, magkaroon ka ng kakaibang liksi, bilis, o hindi ka tatablan ng kahit anong armas, o ikaw ay maglalaho, katulad ng narinig natin ng mga kwento pa, mga urban legend na hindi natin alam kung may katotohanan o pawang gawa-gawa lang. O sa may mga research ako na napakinggan at nakita, at sa mga ito meron ako mga nadiskubre na ang agimat pala noong unang panahon hindi na katulad ngayon. So dati pala ang agimat hindi lang paladasal ang pinapakain sa kanila, kundi dugo ng tao o minsan kasama na yung buhay ng isang tao. Dati nga nasabi ko kanina, meron silang hindi pagkakaunawaan, nag-aaway-away na bawat tribo. Kung galit ka dito pero magkalapit lang kayo ng baryo, malaki yung separation nun dahil nagsasakupan nga sila. So kunyari ikaw tiga kabilang baryo ka, nakita ka ng kalaban nyo, maaari ka nilang dukutin. Sa pagdukot na yon, pwedeng gawan ka nila ng hindi maganda. Aling sa dalawa, mabuhay ka o magsilbi sa kanila o mamatay. Kung ikaw ay mamamatay, pwede ka nilang gawing alay. So ang ginagawa nila, pinapatakan nila, pinapakain nila ng dugo yung agimat. Hindi compare ngayon na dasal lang, debosyon lang, pwede mo nang gawin. Dahil parang mas matindi dati yung eagerness nila, naggumamit ng mga ganitong talisman, agimat, anting-anting para sa mga labanan nga. Kaya hindi na nawala sa atin hanggang ngayon yung kontrobersya ng paggamit ng anting-anting. Hanggang sa panahon ngayon, meron pa rin mga tao na gumagamit nito na nagpapakitang gilas, pero ang mga mata lang natin ang talagang huhusga kung ito nga ba ay totoo o gawa-gawa lang ng malikot nating isip. May mga tao na nagtataglay nito dati. At sino-sino sila? Ang pinakauna dito is si Emilio Aguinaldo, na nagtataglay doon ng isang agimat na tinatawag na Santissima Trinidad. So nakakagulat kasi siya yung sinasabi na unang presidente natin at meron siyang taglay na ganito. So kahit sila noon is naniniwala na meron silang makukuhang kapangyarihan sa mga agimat na yon. Yung isa naman, si Andres Bonifacio, ay may taglay ng mga agimat na tinatawag na Birheng del Pilar. So kilalang kilala si Andres Bonifacio sa pagkakaroon ng agimat na parang ginagamit niya dati nung nasa Katipunan pa siya. At mabalik tayo kay Emilio Aguinaldo. Sa movie niya, alam ko mayroong matandang nagbigay sa kanya
na batandang babae na binigyan siya ng agimat. At nakita niyo sa movie, alam ko si George Strait ganun gumanap doon, hanggang sa huli nandun yung babae at tinatawag niyang parang inang Pilipinas, yun na nagbigay sa kanya ng agimat para tumagal yung buhay niya ng ganung katagal. Yung kasunod naman, ito hindi ko to alam, pero nagulat ako kasi si General Luna. Nakita naman natin sa movie ni General Luna yung tagpo na pinapatay siya. So nakailang taga, nakailang baril, nakailang saksak. Ang pumatay lang sa kanya yung putok sa ulo. Tapos nananatili siyang nakatayo at nakikipaglaban. So yun ang pinaniniwalaan nila na may taglay itong kapangyarihan, kaya matagal siyang mamatay. So yung sunod naman, nung panahon ni Marcos, merong isang tao na tinatawag na Valentin Tatang de los Santos. So siya raw yung hindi tinataglan ng mga bala, ng mga itak. Pero yung kwento na ito, alam ko parang sinubukan lang siya ni Marcos. Kasi parang sumugod sila sa Malacanang, isang grupo sila. Pinaputukan sila pero hindi sila namatay. After nun, ang daming sumali sa grupo nila hanggang sa nag-akla sila ulit. So pumunta ulit sila ng Malacanang at ikalawang pagkakataon, namatay silang lahat. Dahil parang warning shot lang pala o blanco yung mga ginamit sa kanila nung una. At hindi sila natakot, so sumubok pa sila ulit. Hanggang sa, yun nga, namatay silang lahat. Isa pa si Nardong Putik. Siya yung mabilis at lagi nakakatakas sa mga bilangguan. So marami silang nagtataglay nito. Meron din tayong tinatawag na anting na subo. Yung tinatawag na anting subo, magamat si Darna is Philippine superhero at ito ay pawang kwento lang. Yung agimat niya ay sinusubo, tapos nag-iiba siya ng anyo at lumalakas. Yung anting subo, ito yung pagsasanib ng katawan at ng kapangyarihan ng agimat. At sumunod naman ang pinakamalakas na agimat na sasabihin ko sa inyo, pero hindi pa ito yon. Ang pinakamalakas na agimat daw, sabi, is ang hawak ni Lapu-Lapu. So yung agimat na hawak ni Lapu-Lapu ay hindi ito katulad ng ibang agimat na nabibili lang sa ganito, ibinibigay lang ni ganon. Itong agimat niya is galing pa ng Borneo. At hindi siya yung original na nakakuha nun, kundi yung kanyang mga ninunupa. So pinagpasa-pasa lang to. At yung alam ko, yung lolo niya is parang nagkaroon ng vision dahil sa hawak na anting-anting na yon, na merong susugod na mga taong iba yung itsura, iba yung pananamit. So yun nga yung mga Kastila. Nakalagay doon sa ibang kwento na ganoon yung nangyari. Kaya yung anting-anting pinamana sa kanya kay Lapu-Lapu, kaya parang nagawa niyang makipaglaban sa kabila ng sobrang dami ng Kastila. At yun nga, nagtagumpay siya, nanalo siya sa digmaan na yun. Ngayon naman, ang agimat, hindi naman hindi ka naman pinipilit maniwala sa agimat. Kung yun yung paniniwala mo, wala tayong magagawa kasi yun dun ka namulat. Pero sa experience ko, maraming gumagamit ng agimat pero hindi naman nila alam talaga kung ano yung true meaning ng dasal nun o yung ginagawa nila. O maraming practices silang ginagawa na hindi ko rin alam kung tama yun o hindi. Pero ako, meron akong mga gamit, meron akong mga Latin, pero hindi ko siya ginagamit kasi hindi ko siya alam talaga kung paano gamitin. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo ang isang agimat o anting-anting na pwede nating gamitin, na ito ay turo din ng simbahan. So unang-una muna ipapakilala ko sa inyo ay si Saint Benedict. Alam ko marami sa inyo nakakilala sa kanya, pero hindi talaga natin lubos na unawaan kung ano ba talaga yung naging mission niya, kung para saan ba talaga siya, o patron saint ba siya ng mga
So nakikilala lang natin sa isa pangalan, nakikita natin minsan sa mga Catholic trade na may mga binebentang medallion, door protector, hanggang doon lang yung alam natin. Pero ito, papaliwanag ko sa inyo. Si Saint Benedict ay pinanganak siya noong 400 AD sa Roma. Nagsimula siya ito nung malapit nang bumagsak yung Roman Empire. Siguro dahil hawak sila noon, nag-aaral siya noon. Marami silang pinag-aaralan. Sa sobrang kalituhan siguro sa kanyang pag-aaral, minabuti ni Saint Benedict na lumabas ng Roma at mamuhay sa loob ng kuweba at gubat, mga bundok. Naglakbay siyang mag-isa. At si Saint Benedict, nung mga kabataan pa lang naman niya, is nakakagawa na siya ng mga himala. Katulad ng mga nababasag na bagay. Kumbaga sa debosyon niya is parang nabubuo, kaya niyang buuin. Lakbay siya hanggang sa makita niya yung isang kuweba sa Subiaco. Doon is nanatili siya ng matagal. Tapos kaya siya nakakakain is merong isang monk na tumutulong sa kanya, na binibigyan siya ng tinapay, lagi siyang dinadalan, at pasikreto niyang ginagawa yon dahil maraming galit kay Saint Benedict. Ang tumulong sa kanya noon ay si Saint Romano. Tapos noon, nung nakipaglaban si Saint Benedict sa loob ng 3 taon, biruin nyo, ang tagal, nandun siya sa kuweba, nakikipaglaban siya. Saan siya nakikipaglaban? Nakikipaglaban siya sa temptasyon at sa lahat ng dala ng demonyo o dilim. So, sa loob ng 3 taon, yun ang ginagawa niya. Nandun lang sa loob ng kuweba. Tapos, merong isang grupo ng mga monk na pumunta sa kanya para alokin siya na siya yung leader. Siya yung kinukuhang leader ng community para pamunuan niya yon. Ang nangyari is namuhay nga siya doon. Ngayon naman, nung namuhay siya, hindi niya alam na may binabalak pala yung mga monk na ito sa kanya. Isang araw, nagtipon-tipon sila, pare-pareho silang merong glass of wine. So hindi alam ni Saint Benedict na yung sa kanya is nilagyan ng lason ng mga kasama niyang monk. Habang malapit na niyang inumin yun, napag-isip-isip niya at mayroong sumagi sa isip niya, nagmensahe sa kanya na basbasan mo yung baso mo. So yun nga yung ginawa ni Saint Benedict, binasbasan niya to. At nung kapag kabasbas niya, yung baso is nabasag. At nagulat yung mga kasama niyang monk, at doon niya na-discover na may lason. Lalasunin siya, tatraidorin siya, papatayin siya ng mga monk na kasama niya. At ngayon naman, sa sobrang sama ng loob ni Saint Benedict is ulit umalis siya dun sa mga monk na kasama niya. At namuhay siya ulit ng matagal sa loob ng kuweba, bundok, at mga sa kakahuyan. So, hanggang sa tinataludtod niya yung mga araw, nagmensahe sa kanya na parang ibahagi mo yung pagmamahal ni Kristo na naramdaman mo. Ibahagi mo sa iba. So, nung napag-isip-isip nga ni Saint Benedict at mensahe sa kanya na spread niya yung pagmamahal ni Kristo para sa iba, doon siya naglakbay. At nakakita siya ng 12 monasteryo na kanyang pinapasyalan lagi. Tinuturuan niya kung ano yung maibabahagi niya ron sa mga monk na naroon. At may isang monasteryo na talagang doon na siya nag-stay. At iyon ay sa Monte Cassino. Doon na siya nanirahan, doon na siya nagtagal. At nung nanirahan na siya ron, parang doon na nagsimula siyang magsulat ng mga alituntunin para sa mga monk na kasama niya at para sa pamumuhay din ng mga monk. Kaya doon nagsimula yung tinatawag na rule
na hawak-hawak niya sa kanyang imahe. At noon, nabuo nga yung rule at sa loob ng Monte Cassino, meron siyang kakambal na si Saint Scholastica. At si Saint Scholastica, siya yung unang-unang bumuo ng Saint Benedict Community for Women. Sa edad na 67 noon, si Saint Benedict ay tinamaan ng malakas na lagnat at sobrang taas na lagnat. At doon, nakita niya at naramdaman niya na parang malapit na siyang bawian ng buhay at tinatawag na siya ng Diyos. At noon nga, dumating yung March 21, 547, binawian siya ng buhay. Dahil bago siya mamatay, nung naramdaman niya na malapit na siyang mamatay, tinawag niya yung mga monk sa buong monasteryo at humingi siya ng dasal na ipagdasal ang kaluluwa niya at ang kanyang katawan para hindi ito maagaw ng anumang temptasyon o gawa ng demonyo o diablo. At nung namatay nga siya, doon mas lumawig at na lumaganap yung mga Benedictine monastery at hanggang ngayon at tuloy-tuloy pa rin ito at mas madami na yung nagdidebosyon para sa kanya. At doon naman pagtapos doon na pinanganak, doon na rin nabuo yung Saint Benedict Medallion. At yun is papaliwanag din natin. Ang medalyon ni Saint Benedict isinasabing isa sa pinakamabisang medalyon. Proteksyon ito sa masasamang tao, espiritu, elemento, para rin ito sa pampalayo sa mga demonyo at sa lason. Madali lang itong practicein, makuha yung bertud nito, at ng pagbabasbas nito is madali lang. So, ngayon, ang medalyon ay dasal para sa exorcism laban kay Satanas, panalangin para sa tibay sa oras ng tukso, panalangin para sa kapayapaan ng ating sarili at sa mga bansa sa mundo. Ang panalangin na ang krus ni Jesus ay maging ating ilaw at gabay, isang panalangin na matibay na pagtanggi sa lahat ng masama. So, yun ang ibig sabihin ng medalyon kung bakit ito ginawa. Para talaga to i-cast out yung masamang espiritu o demonyo na umaali-aligid sa atin. Ang medalyong ito ay original na nagmula sa isang krus na karangalan ni Saint Benedict. So, mga kilabot, ito yung medalyon ni Saint Benedict. Nakikita natin dyan na ang medalyon, nakatayo si Saint Benedict sa gitna. Hawak niya yung Holy Cross at yung Holy Rule. At yung sa gilid niya, nakasulat dyan is Eius in obit to nostro praesentia muniamur. Yan, nakalagay sa gilid niya. Na ang ibig sabihin, kami sa aming kamatayan ay pagtibayin sa pamamagitan ng kanyang presensya. So, yun ibig sabihin sa Tagalog. So, ang ngayon naman, yung likod naman niya is yan. Yung likod ng Saint Benedict. Makikita natin dyan yung mga initial na CSSML na pag sinalin sa Latin is Crusacrasit Mihi Lux. Sa Tagalog, ang mahal na krus ang siyang magiging ilaw. Tapos, sumunod naman is makikita natin yung nasa gilid naman niya na pahalang. Ang initial is NDSMD na ang salin ay non Dracosit Mehidux na sa Tagalog ay kailan may huwag akong maging
patnugod ng demonyo. Tapos makikita naman natin yung 4 na letra na CSBP na may sali naman Pro Sancti Patris Benedicti. Na sa Tagalog naman ay ang krus na banal ng Amang San Benito. Yun naman ang ibig sabihin niya. Tapos makikita natin yung salitang yan, yung Pax na nasa harapan, na ibig sabihin ay kapayapaan o peace. Yung kasunod naman, yung paikot, yan, yung paikot na yan, yung letter VRSN SMV, na ang salin ay Vade Retro Satana Nunquam Suade Nihibana. Sa Tagalog, lumayo ka sa akin, Satanas. Huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Tapos yung kabilang gilid naman is SMQ LIVB, na ang salin Sunt Malakwe Libas Ipse Venena Bibas, na sa Tagalog, ang inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang iinom ng lason. So, yan yung mga meaning nun. Na kung pagsasama-samahin natin, yung dasal ni Saint Benedict is, ang mabubuo natin ay Pro Sancti Patris Benedicti, Pro Sacra Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Lux, Vade Retro Satana Nunquam Suade Nihibana, Sunt Malakwe Libas Ipse Venena Bibas. Yun yung sa Latin. At yung sa Tagalog naman po, ang krus na banal ng Amang San Benito. Ang mahal na krus, ang siya kong maging ilaw. Kailanman, huwag kong maging patnugod ang demonyo. Lumayo ka sa akin, Satanas. Huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Ang inihahandog mo sa akin ay masama. Ikaw rin ang iinom ng lason. So, yun po yung Tagalog niya. Kung meron po tayong Saint Benedict na mabibili sa mga Catholic sa mga simbahan, pinakamabuti po na pabasbasan po muna sa pare. O sa kilala nyo na lehitimo na nagbabasbas ng mga ganito, ang mga eksperto sa ganito. Kasi po kung hindi, pwede po tayong maloko o pwede po tayong mapasama pa sa ating gagawin. Ang medalyon po na ito, kapag may panganib is umiinit. Kapag dinadasalan is umiinit din. So, kapag merong kang kaibigan o meron kang kakilala, tapos may ganito ka, meron siyang sakit na hindi mo maipaliwanag, wala namang mawawala, manalig ka, dikit mo. Kung ito may mag-init, pwedeng supernatural o paranormal yung nangyayari sa kanyang sakit. Marahil hindi ito dala ng kanyang katawan. So, sa video po natin na to, sana is marami kong naibahagi sa inyo tungkol sa paggamit ng ganitong medalyon o agimat, pangontra, ano pa man, is ito yung required ng simbahan para gamitin pantaboy naman sa mga espiritu, pamproteksyon sa bahay at sa ating mga sarili. Yun lang po. Ako po ulit sa Base Cortez ng Kababalaghan at Base Cortez. At wag po nating kalilimutan, like, share, and subscribe. Sana po ay marami pang maabot itong channel po natin. Sana ho, patuloy niyo po akong subaybayan at suportahan. Kung po yung mga channel na puro kalokohan lang is napapansin nyo, sana naman po yung ganitong may mga kabuluhan na channel is i-like nyo rin at huwag nyong pagsawaang bigyan ng oras para panoorin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.